Kagyat na babala ang deklarasyon ng pagkatalo ni Xi Jinping. Ang 2,000 trilyong yen na time bomb ng ekonomiya ng China ay sumabog na. Pagtigil sa sahod ng mga lingkod bayan, pag-free sa mga deposito at ang malagim na epekto nito sa Japan. Tuluyan ang nasira ang preno ng China. Ang kabuuang utang nito ay umabot sa nakakagulat na 2,000 trilyong yen. Nasa bingit na ito ng pagbagsak. Masasabi nating sa wakas ay naglabas na si Pangulong Xi Jinping ng isang epektibong deklarasyon ng pagkatalo. Mga kababayan, ihanda ang inyong sarili sa inyong maririnig. Ang kalagayan ng ating kapitbahay na China ay hindi isang simpleng pagbagsak ng ekonomiya na kaya nating isipin. Ang buong bansa mismo ay gumuguho. Papalapit na tayo sa mismong sandali ng pagbagsak nito. Magandang araw sa inyo, baka manginig kayo sa video natin ngayon, ngunit ito ang katotohanan. Pagkalugi ng mga lokal na pamahalaan, tuluyang pagsabog ng real estate bubble unemployment rate ng mga kabataan na higit sa 10% at ang pagtakas ng mga mayayaman palabas ng bansa. Lahat ng ito ay sabay-sabay na sumasalanta sa ekonomiya ng China na parang isang malawakang terorismo. Ang hindi kanais-nais na katotohanang matagal nang itinatago ng Partido Komunista ng China. Sa pagkakataong ito, lubusan nating ilalantad ang kadilimang nakatago sa likod nito at susuriin natin kung anong uri ng impyerno ang idudulot ng pagbagsak na ito sa Japan. Hindi ito sunog sa kabilang pampang na wala lang sa atin. Ito ay isang babala na direktang tatama sa iyong pamumuhay. Huwag na huwag kayong bibitaw. Hanggang sa dulo. Ngayon, una sa lahat, mayroon akong isang desperadong numero na kailangan kong iharap sa inyo. 2,000 trilyong yen. Baka hindi ninyo agad maintindihan dahil sa sobrang laki ng numero. Ngunit ito ay ang tinatayang kabuuang halaga kasama na ang mga nakatagong utang na higit pa sa dulo ng iceberg ng utang na naipon sa buong China. Sunod-sunod na lumalabas sa mga tiyak na ebidensya na ang ekonomiya ng China ay malapit ng bumagsak, hindi ito ay parang tatalon na mula sa isang bangin at babagsak sa lupa. Ang unang senyales niyan ay ang hindi pagbabayad ng sahod sa mga lingkod bayan. Isipin ninyo, ang pagiging isang lingkod bayan sa China na dating tinatawag na iron rice bowl o mangkok na hindi nababasag ay simbolo ng habambuhay na katatagan. Ngayon sila mismo ay hindi nakakatanggap ng sahod at nanganganib na mapunta sa lansangan. Sa isang lungsod sa probinsya ng Hunan sa unang pagkakataon sa loob ng higit 10 taon, hindi na ibigay ang sahod sa loob ng 3 buwan. 3 buwan. Hindi nila mabayaran ang kanilang housing loan, halos hindi na rin makakain. Kahit sa malalaking lungsod tulad ng Tianjin, ilang buwang sahod na rin ang hindi na ibibigay. Ang mas nakakagulat ay ang kaso sa probinsya ng Zhejiang. Dito biglang binawasan ng 25% ang sahod ng mga lingkod bayan na katumbas ng 42,000 yen kada buwan. Para sa kanila na nagtiwala at naglingkod sa Partido Komunista, ito ay isang ganap na katrayduran. Mayroon pang ulat tungkol sa isang guro sa high school sa Shenzhen na ang buwan ng sahod na 230,000 yen ay biglang bumagsak sa 30,000 yen lamang sa isang buwan. Paano ka mabubuhay sa 30,000 yen? Ayon sa pagtantiya ni Professor Lee ng Tsinghua University, ang mga hindi pa nababayarang sahod sa mga kontratista at lingkod bayan lamang ay umabot na sa humigit kumulang 210 trilyong yen noong katapusan ng 2020. Malinaw ba? Halos doble iyan ang pambansang budget ng Japan. Ang mga hindi pa nababayaran pa lang ay doble na ng budget ng Japan. Ito ang tunay na laman ng pitaka ng China ngayon. Hindi lang ito walang laman, butas na ang ilalim nito. Kung gayon, bakit ito nangyari? Dito pumapasok ang cancer na sumisira sa ekonomiya ng China, ang LGFV o Local Government Financing Vehicles. Ito ang tunay na anyo ng mga nakatagong utang na matagal nang itinatago ng China. Sa opisyal na datos, ang lokal na utang na inilalabas ng gobyerno ng China ay humigit kumulang 100 trilyong yen, ngunit ito ay isang malaking kasinungalingan. Hindi ito ay dulo lamang ng iceberg. Upang makaiwas sa mga regulasyon, gumawa ang mga lokal na pamahalaan ng mga investment company at doon sila umutang ng napakalaking halaga para sa infrastructure development at real estate investment. Ito ang LGFV. Ayon sa pagtantiya ng IMF at Nomura Securities, ang nakatagong utang na ito lamang ay aabot sa 183 trilyong yen. Kung isasama ito sa opisyal na utang, ang mga lokal na pamahalaan lamang ay may pasan na astronomical na utang na humigit kumulang 281 trilyong yen. Ito ay katumbas ng 67.5% ng GDP ng China. Matagal na nitong nalampasan ang 60% na itinakda ng sentral na pamahalaan bilang danger level. Sa probinsya ng Guizhou, umabot na ito sa 72%. Sa madaling salita, mga lokal na pamahalaan ay nasa estado na ng pagkalugi. Ang doping ng pamumuhunan gamit ang utang na dating sumuporta sa pag-unlad ng China. Ang side effect nito ay kumalat na sa buong katawan na nagdudulot ng multiple organ failure.
Iyan ang itsura ng China ngayon. Sa mga lingkod bayan sa lapangan, mayroong isang lihim na salita na kumakalat mula 5,000, 6,008 patungong 3,006. Ang ibig sabihin nito ay ang dating garantisadong 5 buwang sahod na may target na 8 buwan ay ngayon ay naging 3 buwang garantiya na may target na 6 na buwan na lamang. Ito ang hinaang mula sa baba na hindi kailanman lalabas sa mga opisyal na dokumento, kalahati na lang ng sahod ang garantisado. Sa ganitong sitwasyon, sino pa ang magtatrabaho ng maayos? Pagbaba ng kalidad ng serbisyong pampubliko, pagtaas ng korupsyon at higit sa lahat ng pagguho ng katapatan sa Partido Komunista. Ang pinakakinatatakutan ng isang diktadurang bansa, ang pagbagsak mula sa loob ay tahimik ngunit tiyak na nagsisimula na. Dahil sa bigat ng sitwasyon noong Nobyembre 2024 sa wakas ay nag-anunsyo ang sentral na pamahalaan ng isang malakihang bailout plan. Ito ay isang refinancing package na nagkakahalaga ng 110 trilyong yen sa loob ng 5 taon. Maganda pakinggan ngunit huwag kayong magpalinlang. Pinahintulutan lamang nito ang pag-utang ng bago para ipambayad sa lumang utang. Ang pananaw ng mga eksperto ay hindi maganda. Ito ay isang paraan lamang para pahabain ang buhay. Parang pag-iiniksyon lang ng painkiller pero hindi ginagamot ang sakit. Itinuturo rin ng mga credit rating agency tulad ng Fitch na 25% lamang ng mga nakatagong utang ang kayang solusyonan ng planong ito. Paano na ang natitirang 75% sino ang magbabayad niyan? Malinaw ang sagot, ang mamamayang Sino at ang mga dayuhang kumpanya na nakadepende sa ekonomiya ng Sina at kaugnay ng pagkalugi ng mga lokal na pamahalaan ay ang tuluyang pagbagsak ng puso ng ekonomiya ng China, ang real estate market. Walang preno, ito ang pinakaangkop na salita. Mula sa pinakamataas na antas nito noong 2021, biglang bumagsak ang presyo ng real estate. Ang presyo ng mga bagong bahay sa 70 pangunahing lungsod ay bumaba ng 11%. Ayon sa pagtantiyan ng Goldman Sachs, ang tunay na pagbagsak ay higit sa 20%. Mukhang nananatiling matatag ang Shanghai, ngunit ito ay dahil lamang sa mga mayayaman na doon itinutuon ang kanilang pera bilang huling takbuhan. Para silang umaakyat sa palo ng isang lumulubog na barko. Ang kalagayan sa ibang mga lungsod ay hindi na matitingnan. Sa Zhengzhou, bumagsak ito ng 6.9%, ngunit may mas nakakatakot na datos kaysa sa pagbaba ng presyo. Ito ay ang biglaang pagdami ng mga foreclosed properties. Mga bahay na kinumpiska ng korte at isinusubasta dahil hindi na mabayaran ng housing loan. Noong 2024, umabot ang bilang nito sa 768,000. Isang matinding pagtaas ng 48% mula sa nakaraang taon. Ngunit kahit isubasta, walang bumibili. Ang success rate ay 12.6% lamang. Ibig sabihin mahigit 87% ng mga bahay ay iniiwan na lang sa merkado bilang mga basurang konkreto. Dito nakatanim ang isang natatanging time bomb ng China, ang maling paggamit ng mga business loan. Ang paraan kung saan ang mga pautang na may mababang interes na dapat sana ay para sa negosyo ay iligal na ginagamit bilang down payment o investment sa pabahay. Naging laganap ito. Ang natitirang balanse nito ay umabot sa 465 trilyong yen. Ang problema, marami sa mga pautang na ito ay magtatapos sa 2025. Ang halaga ng mga bahay na ginamit bilang collateral ay bumaba na ng 30%. Sisingilin ng mga bangko, bumaba ang halaga ng collateral kaya bayaran ninyo agad ang kakulangan gamit ang cash. Mababayaran ba nila? Imposibleng mabayaran. Kung magkakaroon ng chain reaction, hindi lang mga individual ang malulugi kundi pati na rin ang mga bangkong nagpautang. Ang non-performing loan ratio ng maliliit na bangko ay lumampas na sa 6%. Ang buong sistema ng pananalapi ay naghihintay na lang sa pagbagsak na parang domino. Sariwa pa sa ating alaala ang pag-utos ng liquidation at pagdelist sa Evergrande Group. Ang kabuuang utang nito ay nasa 35 hanggang 45 trilyong yen. Ngunit ito ay simula pa lamang. Ang mga dating higante tulad ng Country Garden ay sunod-sunod na bumabagsak. Mula 2021, ang kabuuang utang ng mga developer na nag-default ay humigit kumulang 19.5 trilyong yen. Hindi na sapat ang salitang pagbagsak ng real estate bubble para ilarawan ito. Ang nangyayari ay ang pagkawala ng halaga ng mga ari-arian sa buong China. Ang pagkawala ng halaga ng ari-ariang ito ay direktang tumatama sa buhay ng mga ordinaryong tao. Sa isang malamig na araw ng taglamig, walang gumaganang heating. Maiisip mo ba ang ganoong impyerno? Dahil walang pera ang mga lokal na pamahalaan, tinanggal ang subsidiya para sa natural gas. Sa mga probinsya tulad ng Hebei, dumarami ang mga residenteng nanginginig sa lamig dahil hindi nila kayang bayaran ng heating. Sa mga rural na lugar, tumaas ng 36% ang gasto sa heating, isang problemang nakataya ang buhay. Dagdag pa rito, binawasan ng medical insurance.
Sa lungsod ng Wuhan, nagalit ang mga matatanda sa pagbawas sa kanilang life savings at nagsagawa ng malakihang protesta. Ang kilusang ito na tinawag na White Hair Movement ay isang malaking dagok sa rehimeng Xi Jinping. Maging ang mga matatanda na dapat sana'y pinakamasunurin sa sistema ay nagsimula ng kumalaban sa gobyerno. Dito itatanong ko sa inyo, bakit nga ba gumuho ng ganito kabilis ang ekonomiya ng China? Siyempre ang lahat ng bubble ay sasabog din sa huli. Ngunit merong isang tunay na salarin na nagpabilis sa pagbagsak ng China. Ito ay walang iba kundi ang rehimeng Xi Jinping mismo, ang walang awang panunupil sa mga pribadong kumpanya sa ilalim ng islogang Common Prosperity, ang multang 7 trilyong yen sa Alibaba ang pagkansela sa IPO ng Ant Group. Halos pinatahimik si Jack Ma at sinira ang simbolo ng inobasyon ng China. Ano ang naging resulta? Ang market capitalization ng mga kumpanyang Tsino na nagkakahalaga ng 165 trilyong yen ay biglang naglaho. Sila mismo ang sumira gamit ang martilyo sa makina na nagpapatakbo sa pag-unlad ng ekonomiya ng kanilang bansa. Mayroon pa bang mas hangal na pagpapakamatay kaysa dito? Dagdag pa rito ang panunupil sa industriya ng edukasyon, ang cram school ban. Sa isang gabi, winasak nito ang isang 18 trilyong yen na industriya at nagalis ng trabaho sa mahigit 3 milyong tao. Solusyon sa mababang birth rate, pagkakapantay-pantay sa edukasyon, huwag ninyo akong patawanin. Ang resulta ay kabaligtaran. Ang mga mayayaman ay tumakas sa ibang bansa habang ang mga ordinaryong tao ay palihim na kumukuha ng mamahaling underground private tutors na lalo pang nagpalaki sa agwat. Lahat ng kanilang pulisiya ay sumablay. Ang resulta ng paguna sa kontrol ng partido kaysa sa katwiran ng ekonomiya ay ang pagkamatay ng bansa bilang patunay na wala na ang mga startup sa China. Noong 2018, mayroong 50,000 na venture capital funding. Noong 2024, bumagsak ito sa 269 na lang. Isang pagbaba ng 99.5%. Hindi ito recession. Ito ay pagkaubos ng isang ecosystem. Sino ang gugustuhing magtayo ng negosyo sa ganitong bansa? Kung magtagumpay ka, mapapansin ka ng gobyerno at kukumpiskahin ang iyong ari-arian. Ang Shenzhen na dating tinaguriang Mecca of Innovation ay unti-unti nang nagiging isang ghost town at napansin ng mundo ang kakaibang pagbabagong ito at sabay-sabay na tumatakas. Tingnan ninyo ang matinding pagbaba ng Foreign Direct Investment FDI percent 2. Kung ikukumpara sa peak nito, hindi ka panipaniwala ito ay naging net negative. Ibig sabihin mas malaki ang halagang inilalabas kaysa sa ipinapasok. Isang abnormal na sitwasyon. Ang mga malalaking kumpanya tulad ng Honda, Mitsubishi Motors at IBM ay tinalikuran na. Ang China isinara ang kanilang mga pabrika at umalis na. 73% ng mga kumpanyang Europeo ang nagsasabing nahihirapan na sila sa pagnenegosyo. Maging ang mga kumpanyang Hapon na dati ay 47% ang nagsasabing may potensyal ang China, ngayon ay 17% na lang, ang pinakamababa sa kasaysayan. Pabrika ng mundo, iyan ay isang ala-ala na lamang ng nakaraan. Ang China ngayon ay isang panganib na lamang para sa mundo. Siyempre, tumatakas na rin ang mga mayayaman sa loob ng China. Hindi na sila nagtitiwala sa renminbi. Ang kanilang pinupuntirya ay ginto. Ang mga kabataan ay bumibili ng gold beans at accessories at record-breaking na pondo ang pumapasok sa mga gold ETF. Maging ang People's Bank of China ay tinatapon na ang dolyar at bumibili ng ginto. Ang sentral na bangko na nag-iimprenta ng sarili nitong pera ay kumikilos na parang hindi na ito nagtitiwala sa sarili nitong pera. Mayroon pa bang mas malalang sintomas kaysa dito? Higit pa rito, hindi tumitigil ang pagpasok ng pondo sa mga ipinagbabawal na virtual currency. Ang over-the-counter OTC trading ng Bitcoin ay lumobo ng 3 beses mula noong ipagbawal ito. Underground bank stablecoins, ginagamit nila ang lahat ng paraan upang itakas ang kanilang yaman palabas ng bansa. Para itong isang panic movie kung saan nag-uunahan ang mga tao sa lifeboat ng lumulubog na Titanic, ngunit limitado ang bilang ng mga lifeboat. At ang pinakamadilim sa lahat ay ang pag-freeze sa mga bank deposit. Natatandaan niyo ba ang insidente sa probinsya ng Henan noong 2022? 400,000 na depositor ang isang araw ay hindi na makapag-withdraw ng sarili nilang pera. Kapag sinubukan nilang pumunta sa bangko, biglang namumula ang kanilang health code sa smartphone na naghihigpit sa kanilang paggalaw. Ang digital surveillance system sa ilalim ng pagkukunwaring panlaban sa COVID ay ginamit upang nakawin ang yaman ng mamamayan. Ang mga nagprotesta ay sinalubong ng mga pulis na nakasibilyan at mga goons at marahas na pinalis. Ito ang tunay na kalagayan ng sistema ng pananalapi ng China. Ang pera mo sa bangko ay hindi sa iyo. Ito ay sa Partido Komunista. Dahil ang takot na ito ay nakatanim na hanggang sa kanilang mga buto, itinigil ng mga tao ang paggasta, pag-invest at sinisikap na lang na itago ang kanilang yaman,
Wala nang naniniwala sa 5.2% na paglago ng GDP na inilalabas ng gobyerno. Ang dami ng ilaw sa mga lungsod sa gabi, ang dami ng kargamento sa tren, lahat ng alternatibong indicator ay nagpapahiwatig ng negatibong paglago. Nang lumampas sa 21.3% ang unemployment rate ng mga kabataan, ano ang ginawa ng gobyerno? Itinigil nila ang paglalabas ng datos. Itinago ang hindi magandang numero, pinalabas na walang nangyari. At pagkatapos ng 6 na buwan, binago nila ang paraan ng pagkalkula at ang inilabas na numero ay 14.7% pa rin, na mataas pa rin. Ibinunyag ng isang propesor sa universidad na ang tunay na bilang ay malapit sa 46.5%. Isa sa bawat 2 kabataan ay walang trabaho. Sila ngayon ay tinatawag na lying flat tribe o tangping hindi nag-aasawa, hindi bumibili ng bahay, hindi gumagasta, nabubuhay na lang para huminga. Ang henerasyong dapat sana'y magdadala ng kinabukasan ay nawawalan ng pag-asa at tumatangging makilahok sa lipunan. Ito ang sandali kung kailan tumigil ang pagtibok ng puso ng ekonomiya ng China. Mga kababayan, sa pagtingin sa sitwasyon ng China, hindi ba kayo nag-iisip kung ligtas ba ang Japan? Hindi ito isang sunog sa kabilang pampang. Masyadong naging dependent ang ekonomiya ng Japan sa malaking merkado ng China. Ang administrasyon ni punong ministro Kishida ay nagtataguyod ng seguridad sa ekonomiya at nagmamadaling kumawala sa pagiging dependent sa China. Ngunit kung magkakaroon ng hard landing ang ekonomiya ng China, magiging napakalakas ng shockwave nito. Matatamaan ang export industry ng Japan, mawawala ang inbound tourism at posibleng lalo pang maging agresibo ang pagbili ng mga ari-arian at pinagkukunan ng tubig sa Japan ng mga kapitalistang Sino para sa kanilang kaligtasan. Naranasan din ng Japan ang pagbagsak ng bubble economy at ang lost 30 years. Ngunit mayroong isang malaking pagkakaiba ang China sa Japan. Ito ay ang katigasan ng diktadurang sistema at ang kawalan ng safety net. Hindi sila maaaring magkaroon ng soft landing tulad ng Japan. Isang dump truck na sira ang preno na hindi titigil hanggang sa bumangga sa pader. Sa sandali ng pagbangga, ang mga piraso nito ay tatalsik at babagsak din sa kapuluan ng Japan. Ang ating nasasaksihan ay hindi lamang isang recession. Ito ay ang proseso ng pagbagsak ng isang makasaysayang imperyo. Ang astronomical na utang na 2,000 trilyong yen ang panloloko sa mamamayan, pagbabago ng mga numero at panunupil gamit ang dahas, lahat ng ito ay sabay-sabay na sumasabog ngayon. Hindi na kontrolado ng rehimeng Xi Jinping ang ekonomiya. Ang natitira na lang nilang landas ay ang lalo pang paghigpit ng kontrol o ang paghahanap ng kaaway sa labas upang ilihis ang atensyon ng mamamayan. Tapos na ang ekonomiya ng China. Wala nang daan para sa pagbangon. Kapag bumagsak ang higanteng kapitbahay na ito, paano natin poprotektahan ang ating sarili bilang mga Hapon? Pag-aaral muli sa ating supply chain, pagprotekta sa ating mga ari-arian. At higit sa lahat, kailangan nating tanggapin ang malamig na katotohanan na ang China ngayon ay hindi na ang dating China. Ano masasabi ninyo sa pagbagsak ng 2,000 trilyong yen ng China? Sa tingin nyo ba ay karma lang ito? O natatakot kayo sa epekto nito sa Japan? Mangyaring ibahagi ang inyong tapat na opinyon at mga mungkahi kung ano ang dapat gawin. NG Japan sa comment section. Ang inyong mga komento ay magiging karunungan upang malampasan natin ang krisis na ito. Ang malaking pagbabago na kayang baguhin ang mapa ng mundo ay malapit na. Sa channel na ito, ang Pandaigdigang Ekonomiya, patuloy naming susuriin ng malaliman ang mga katotohanang hindi ibinabalita ng mass media. Dahil ang pag-alam sa katotohanan ang tanging paraan ng pagtatanggol. Kung nakatulong kahit kaunti ang video ngayon, mangyaring mag-iwan ng high evaluation at mag-subscribe sa aming channel. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa huli.